What's up Rangers? Welcome sa manibagong episode ng Blue Ranger Vlogs dito sa ating channel at ako ang inyong Blue Ranger na laging kaagapay sa pagre-review ng mga motorsiklo at scooters na talagang kaibigan ninyo. Nandito ako sa Michokoshi, Bacoor. Nagbabalik ako rito, nakapag-vlog na ako dito last year. And sa mga bago lang sa channel nito, hit mo naman yung like and subscribe button para lagi ka updated sa ating mga videos. At yan yung address na yan ng Michokoshi, Bacoor. Ipa-flash ko sa screen ninyo para madalo nyo sila at maraming mga motorsiklo at mga scooter type, mga underbone. Pwede kayo mamili dito. May mga repo rin sila rito. At meron mechanic sila at mababait ang mga staff nila rito. Kaya bumisita lang kayo. Alright, and ang re-review natin ngayon sa araw na ito ay isang scooter type. At sa mga naghahanap ng medyo mura na 150cc na displacement, baka ito yung isa sa mga hinahanap nyo. Maganda ito Rangers at garantisado, mura, matipid sa gas. At sit back, relax Rangers at manood ka muna. Marami ka matututunan sa video nito. Alright, let's go! Okay Rangers, ito yung ating re-reviewin sa araw na ito. Ang Euro 3 Model T 150 shiny red po ang kanyang kulay, napakaganda. Pansinin po natin yung forma, parang may pagkakahawig sa unit ng Honda, pero ibang klase ito Rangers dahil may mga pagkakaiba rin at may mga unique din siyang design and features na lalapitan natin yun mamaya at makikita natin. Let us appreciate yung ginawa ni Euro Motors dito. Yan. So yung displacement niya 150cc and yung kanyang 2 valve po ito, kaya tipid din siya sa gas. And syempre carb type pa po siya. Right. So may advantage din naman ng carb type kasi kahit sa ang mechanic, kahit sa mga emergency situations, kapag carb type ang motor mo, hindi ka rin mapapaya sa kasi mga mechanic, kayang-kaya nila yan basic yung carb para sa kanila. Alright, so scooter type po ito. Alright, CVT po or continuous variable transmission. So yan, simulan po natin Rangers. Ang kanyang design, forma, parang kopya talaga meron siyang kinopyahan hindi naman kinopya, sorry. Inspired, right? Inspired siya nung isang design sa Honda. At alam nyo yun right? Pansinin natin yung kanyang ginawa. Ang ginawa ni Euro Motor yan. So dito merong Euro Motor sticker po yan. Aggressive looking dahil patulis, right? So ayan yung itsura niya sa gilid, ganda, okay. Aggressive, talagang pasugod yung forma niya. And then yung colors na nakikita natin, may black, may silver, may red, right? And then yung sticker ng Euro 150 and merong letter E for Euro. Okay. Ang Euro bikes po ay made in China, pero gumagawa na po sila ng pangalan dito sa Philippines dahil sa magaganda rin pong review at syempre mura at kalidad naman yung pinapakita po ng Euro Motors. Okay. So yung mga ilaw niya, LED na po yung daytime running lights. Ito yung turn signals niya, LED na po yan. And ang ganda nito parang may glittery effect siya, right? Ganda, Tapos dito naman, carbon sticker siya. And LED na rin po yung headlights niya. Ganda. Tapos yung tapalodo, hindi siya kasing tatag nung ginamit ni Honda, pero it will serve its purpose para tapalodo kasi yan, para hindi tumalsik yung mga putik. And at the same time, kapag for example nag-crash yung motor or yung rider, wag naman sana, protected pa rin yung ibang parts ng motor, right? And di naman siya agad mag-brake. Alright, so next naman natin yung suspension. Pansinin natin, telescopic suspension po sa yung harapan niya. And yung pagkakalagay po ng kanyang brakes dito po sa kabilang side. Alright, disc brake po yan. At ang maganda, dual piston caliper po. Alright. Ang ganda ng kanyang design na ginamit sa disc brake. So pag disc brake, sigurado makapit. Right? And sukat ng gulong sa unahan, 90 by 80 by 14.
Talagang kahawig talaga nung sa Honda, no? Pero, maganda to kasi tubeless na po ito. Right? Yung gulong na ginamit. Q1 Sing, no? Madalas din po ang ginagamit yung brand na yan sa mga tires. Okay, yung busina to, no? Ayan. Ganda to, Gandang option to, Rangers. Tignan nyo. Dito, talagang ganda ng mga cuts niya, no? Yung mga cuts na gano'n, no? Na-highlight nung kulay itim, yung kulay pula. Right. So next, akyat tayo dito sa manibela niya. Ayan. Yung feels niya, parang kagaya talaga kay Honda. Right. Maganda. Maganda yung mga ginamit dito ni Euro. Right. So pansinin natin, maganda rito, may passing light siya. So kailangan po yan kapag syempre, actually yan yung pang-communicate ng mga riders Passing light po, hindi po busina. Passing light po. Yan. So ito po ang kanyang high and low beam, kanyang horn, and left and right turn signals. Wow, ang ganda, lutong galing ni Euro dito hanga ako Tapos yung levers, brake lever niya, okay. So wala po siyang combi brake, pero yung feels po nito okay na. Kahit di na ako mag-upgrade sa stock box na yan. Tapos meron siyang brake, hand brake or park brake. Yan. So pag mga inclined at alanganin, hindi lapat na surfaces, maganda yung nakaganto. Naka-park brake tayo. Right, so fully digital panel po siya dito. And then pansinin natin, mayroong emblem ni Euro. Right, so may pindutan siya rito. Kaya talaga ito dun sa Honda Right. So baba tayong teka, bago tayo baba, itong right side ng kanyang manibela, feels niya ba? Okay na rin po. Okay, masaya na ako pag ganito. Gamit akong ganyan brake lever. Okay na yan. So meron siyang kill switch, additional feature na wala doon kay Honda, nakamukha nito. Right, and then yung switch ng gear. Siguro ang liwanag nito, napakaliwanag nito. Nung ilaw niya. Kaya meron siyang switch, hula. Kaya hula ko lang. And then yung electronic start. Lalagyan na ng brake fluid. So baba tayo dito, right? Meron siyang ano to? USB port. Type A. Ganda. So ibig sabihin, pwede kang mag-charge ng phone mo. Right? At saan mo naman lalagay yung phone mo? Dito. Pwede na. So, meron tayong cellphone dito. Try natin. Hindi kaya. Baka pag tumalbog ka, nalubak, mahuhulog. By the way, this is Nova 9. Huawei Nova 9. Right? Hindi kaya ng powers. Siguro magpakabit ka na lang ng cellphone holder dito sa may taas. Next, meron tayong hook. So, and yung susian, ang ganda nito, hawig talaga dun sa Honda. May ignition, may seat, ayan, bukasan. So, may lock din siya. So, madali naman siyang intindihin. Okay, now, itong side na to, meron din siyang pulsa na medyo mababaw kumpara dito sa kabila. So, ito, Oppo Reno 5. Lagay natin, hindi kaya. Siguro basahan lang yan, barya or what? Alcohol, siguro barya. Okay. So ito yung kanyang flat footboard. Okay. Marami ka rin malalagay dyan. May konting kalambutan. Pero hindi naman siya agad-agad nasisira. Lalagyan ng baterya. And, ano to? Meron ba ditong hook? Wala. Wala, nangangarap lang tayo. Okay, yung seat naman niya, pati na, malambot yung seat. Parang sarap to upuan Sarap siyang upuan, napakalambot. Alright. Tingnan natin yung underseat niya. Alright. Oh, wow. Underseat niya, malalim ito. Malalim. Marami ka may ilalagay. So, ilagay natin yung cellphone natin. So, ilagay din natin yung ating bag na maliit. So, ayan yung itsura. Siguro may kasya dito helmet, nutshell lang, maliit lang. Or siguro pambatang helmet lang. Okay?
So, kaya naman tayo. Yung mga ano ba rito? Anong secret? Alright. Ito yung kanyang tangke, mga gas. So, siguro mga nasa 4 or 5. Comment down below kung alam nyo anong sukat niya. Yeah. Okay. Let's go. Yung grab bar ng angkas. Okay naman. Hindi naman siya masakit. Tingnan yung design dito sa gilid. Ito. Model T150. Parang honeycomb style. Model T. Speed motor. Ganda, no? Tapos, air-cooled to ito. Tapakan ng angkas. Ang ganda. Ito, makapit to sa ano, makapit dyan sa swelas sa sapatos. Mga ganyang type na. May tusok-tusok. Okay, and kahawig talaga to ng sa Honda. Dito, no? Yung ginamit na heat guard and then yung tambucho yung design. By the way, ito po, ang ganda, may tapalodo na rito sa likod. Nice. Ganda. So, hindi na talaga tatalsik doon yung mga putik. And meron pa siya dito, goma. Parang serves sa trapal. No? Tatpakit doon sa next, yung gulong po sa likod, tingnan natin yung sukat. Alright, 100 by 80 by 14, malaki. Malaki to. Parang kapares na to ng Honda Click na version 3. Tubeless siya. Tapos Yuansing pa rin yung ginamit na brand. By the way, alloy po yung mags. Alloy siya. Para sa harap tsaka sa likod. Ganito. Pero drum brake po yung likod niya. Swing arm po ito. So yung monoshock po sa likod. Ngayon, yung paggilid niya, air filter. Ang napansin ko maganda rito, meron siyang kickstart. So kapag may kickstart siya, meron ka pang backup. Kasi actually, meron naman siyang battery sensor. Yeah, voltmeter actually. Pero mas maigi kung meron kang kickstart. For sure. Na mas confident ka. Pero responsibility pa rin ng rider of course na i-check yung battery from time to time, right? So pansinin natin yung ilaw sa likod. Taillight po, wala akong nakikitang bulb. Alright, parang hindi siya bulb eh. Now ito naman, silipin lang natin. Very flexible din to, hindi kagad nasisira or mapabali. Ito naman, parang LED din po eh. LED din. Parang LED siya. Right. And then, kapalodo, lagyan ng plaka. And then, may reflector. Okay, one more final look, Rangers. And, i-reveal po natin ang price ng motor siglong ito. Right. Ang Euro motor Model T 150cc. Alright, ito na po ang presyo ng Model T 150 ng Euro Motors. By the way, this is Euro 3 compliant, so hindi po siya gaano nakaka-pollute sa ating nature. Okay. Ang price po niya, kung gusto niyo ng cash is 63,900, and for installment pwede pong mag down payment ng 5,000. Tapos pwede kayo mamili ng 12, 18, 24, 30 and 36 months. Napaka flexible po. So yan po, mamili kayo dyan. Pero ang maganda, whatever payment terms that you choose, meron silang 300 pesos na rebate. So for example, for 36 months, nasa 2.7 ka na lang. Ayan, kasi may rebate na 300 kung on time ka magbabayad. Diba? Ayan, dito sa Mitsukoshi. Alright, so meron pang free. Ayan, free helmet, tools, 1 year LTO registration, and TPL insurance. So, di ba? Ox na yan. Good deal na yan. And for only 63,900 pesos. So, punta na kayo dito sa Mitsukoshi. And, pabalikan ko kayo, Rangers. And there you have it, Rangers. Anong masasabi mo sa Euro 3 Model T150?
comment down below, Rangers, at mag-usap tayo sa mga specs and features na nagustuhan mo. Baka makonsider mo ito at bistahin mo sila dito sa Mitsukoshi, Bacoor. Once again, maraming salamat sa ating 1,500 subscribers. Ride safe and stay safe, Rangers. Goodbye.